Napakalaking pagpapala na tayo ay binibigyan ng Diyos ng mga guro. Ngunit may sinasabi ang Panginoong Hesus sa atin, huwag ninyong tawagin ang inyong sarili na mga guro sapagkat kayo ay mayroong isang guro, ang Kristo. Ang ibinibigay ng Panginoong Hesus na mga guro ay ang mga natuto sa Kanya dahil siya ang guro. Pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Hindi ang guro ang ipinagkaloob, kundi ang guro ang pinagkalooban. Ang layunin ay ihanda ang mga mananampalataya sa paglilingkod. Ang paglilingkod ang paraan upang ang mga mananampalataya ay tumibay bilang isang katawan ni Kristo. Ang bunga ay pagkakaisa ng pananampalataya, pagkakilala sa anak ng Diyos, pagiging husto sa gulang at sa ganap na kapuspusan ni Kristo. Ito ang pangunahing aral ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Dahil dito ay sumampalataya sila sa Panginoong Hesus. At gamit ang kanilang pananampalataya ay ipinangaral nila, yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatototohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ang ilaw ng buhay ay mismong ang buhay ni Jesus na hindi nagapi ng kadiliman. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Ang ating pagiging katawan ni Kristo ay bunga tangi ng ginawa ng Diyos sa atin. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak na sa Kanya ay mayroon tayong katubusan ang kapatawaran ng mga kasalanan. Tayo ay naging isang katawan dahil tayo ay nasa kay Kristo at si Kristo ay nasa atin. Ito ay nangyari dahil inialay ni Jesus ang Kanyang dugo upang tayo ay tubusin. Sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Hindi muna kapatawaran ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ang ibinigay niya ay ang Kanyang anak, ang Panginoong Hesus. At ibinigay ng Panginoong Hesus ang Kanyang dugo upang tayo ay tubusin. Nang tayo ay Kanyang matubos, ay ibinigay sa atin ng Ama ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kapatawarang ito ang sagot ng Ama sa panalangin ng Panginoong Hesus noong ialay niya ang Kanyang dugo sa krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ayon sa Panginoong Hesus, kung tayo ay sumusunod sa Kanya, tayo ay hindi lalakad sa kadiliman. At sinabi ni Apostol Juan,
Kung sinasabi natin na tayo'y may pakikisama sa Diyos, ngunit tayo ay lumalakad sa kadiliman, tayo ay nagsisinungaling at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung tayo ay lumalakad sa liwanag, tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Dahil ang Diyos ay walang hanggan, ang pagpapatawad at paglilinis sa atin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay walang hanggan. Kung tayo ay lumalakad sa liwanag, aakayin niya tayo upang hindi magkasala. Ngunit kung tayo ay magkasala, huwag nating dayain ang ating sarili. Agad nating ipahayag ang ating mga kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang mga ito ay sinulat sa atin upang hindi tayo magkasala. Ngunit kung tayo ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na matuwid. Siya ang kabayaran sa ating mga kasalanan at sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang sasala'y lumaya, dugo ni Jesus, ang paglunas, at pagtagumpayan ang masama. Dugo ni Jesus ang lunas, ang lunas ay ganyan.